Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan Chocobulog TV. Mukhang ayan na yung ating mga ibon. Ayan na ba? Ayan na nga. Patapon na sila. Galing yan sila sa mahigit kalahating oras na ranging. Kanina pa ako nag-aantay. At nainip ako kaya sabi ko magbi-video muna tayo. Dire-diretso tayo sa gagawin natin paghahanda. At ganoon din papasadahan natin yung ilang mga katanungan ng ating mga kalapatids sa episode na ito. Kaya tumutok lang mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano bang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Alright mga kalapatids, mukhang tapos na yung ating mga alagang lumipad at eto na sila, nagbababaan na. Ngayon naman sa pagkakataong ito mga kalapatids ay subukan natin palabasin etong ating mga alagang inakay, yung tatlong ito. Ito yung mga binartulina natin matapos natin silang pakawalan nung isang linggo. So subukan natin silang palabasin. Fully mag-isa pang round sila kasama yung ating mga parondahin para magabayan na sila sa gagawin nilang liparan. Mga sabik to mga kalapatids. Sige, banat. Oh, labas. Sige, labas na. May bat yung isang ibon natin. Ayan, ayan. Yun, ayan oh. Ayan. Tumitik. Oh, ikaw na lang. Ito kamukha to ni Erit eh oh. Di ba? Kamukha ni Erit. Pero mas light naman yung kulay ni Erit dito. Ayan. Sige, labas. Labas. Pang SDR natin mga kalapatids. Hindi ba to panpay? Ayan. Ayun, wala sana mawala mga kalapatids. Pero tiwala naman tayo dyan sa ating mga alaga. Sabay-sabay na natin sila yung papakainin, patutukain mamaya kapag katapos nilang magbanat ng buto. Kahit pa paano ay nakaskasan na natin ng mga dumi itong ating Flyers Love, reasonably clean lang. Subukan natin sagutin yung katanungan ng ating kalapatids. Unahin na natin yung katanungan ng ating kalapatids na si Sir Abergeles. Ang main idea ng tanong niya ay bakit daw mukhang hirap yung ibon niya na magpapisa o bumuhay ng mga inakay. May mga pagkakataon na yung itlog hindi napipisa. May pagkakataon na kung mapisa man nagkakrak lang yung itlog, hindi makakalabas yung inakay. At kung makalabas man, ilang araw lang, bababawian na ng buhay. Nangyayari talaga yan mga kalapatids. Bago tayo magbigay ng reaksyon at kasagutan dyan, disclaimer lang, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano at lalong hindi tayo henyo sa ginagawa nating pag-aalaga. Ang sa atin lang ay base sa karanasan. Kung matatandaan ninyo yung ating ibon na si Angel, yung ating 6 overall champion, hirap na hirap ako na bumuhay ng inakay nun. Hirap na hirap akong paramihin yun. Ganun nga din yung nangyari sa ating alaga noon. Oras na mapipisa na yung itlog, nagkakrak naman pero hindi nakakalabas yung nasa loob. At kung makalabas man, ilang araw lang, bumibigay na at hindi kinakaya. At dahil nga doon mga kalapatids, etong ibon na to lang yung nag-iisang anak ng ating 6 overall champion. Ayan, yung ating blue check na to. Yun, pumasok na. Sa tingin ko maraming factors kung bakit nagkakaganon. Unang-una na yung kalusugan ng ating mga ibon. Baka hindi maayos na kondisyon. Kulang sa sustansya. Mayroong karamdaman at kung ano-ano pang dahilan. Kaya napaka-importante na bago natin sila isalang o i-breed, na kondisyon natin sila, malusog yung ating mga alaga, walang karamdaman at hindi kulang sa sustansya. Isa pang dahilan na nakikita ko ay kapag kayong breeder o yung naglilimlim dun sa mga itlog ay hindi pa ganun ka-matured. Pag mga young birds pa o lalo-lalo na unang beses na mangitlog, madalas nilang tayuan yan. Iniiwan nila para rumonda. Kaya masasabi natin na apektuhan yung incubation ng itlog. Sa ring consideration, baka masyadong inbreed yung ibon. Alam nyo naman, pag inbreed, lalo na kapag mataas yung level ng pagka-inbreed, yung kumbaga, inbreed na ininbreed pa ng ininbreed dun sa mga kalahi niya, nagkakaroon ng genetic abnormalities. At yung genetic abnormalities na yan, hindi lang yan sa physical na kaanyuan ng ibon, maging sa panloob ng ibon. Maaaring mahina yung baga, maaaring mahina yung puso, mahina yung immune system, at kung ano-ano pa. Kaya minsan sa hindi natin maipaliwanag, bakit ganon? Isang araw, 2 araw lang yung tinagal ng sisiw, bumigay na. So yun yung mga factors na nakikita kong pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganyan, hirap magpapisa at bumuhay ng inakay yung isang ibon. Sa mga factors na nabanggit natin na yan, subukan mo dyan tignan yung problema ng iyong ibon. Maayos na ikondisyon, tiyakin na nasa wastong edad, walang karamdaman, kumpleto sa nutrisyon na kanilang kailangan. At kung na-consider mo ang lahat ng bagay na yan, tapos ganun pa rin ang kinakalabasan, siguro ang pwede mo na lang gawin ay ipayaya yung magiging itlog nila, o di kaya naman ay ibahin mo yung pairing, bigyan mo silang dalawa ng panibagong pares at tignan mo ang magiging resulta sa magiging itlog nila. Natatandaan ko itong blue check natin na to, yung nestmate nito ay natuyot. Alam nyo yun, yung parang
malnourished tapos kusa na lang bumigay. Inalis ko na lang doon sa pugad kasi wala nang buhay. So sana sa mga impormasyon na yan, meron kang makuha Sir Abergeles na idea tungkol sa mga gagawin mo para masolusyonan yung ganyang problema. Shoutout sa'yo, ingat ka palagi. Punta naman tayo dun sa katanungan ni Sir Can Caranza. Meron ba daw tsansa na mawala pa yung ibon na nakatapos sa norte, dumulo sa norte, then inilipad sa south ng 100 kilometers, meron ba daw tsansa na mawala pa? Ang opinion ko dyan, syempre meron pa rin. Dito nga lang sa ating Flyers Loop, magparonda lang tayo, minsan nawawalan tayo, di ba? Hindi nakauwi yung ibon sa ilang kadahilanan. Pangunahing dahilan na dyan, yun na disgrasya yung ating alaga. Maaring sumerga, sumalpok, pagka napahamak yung ibon, kahit sa ang direksyon pa yan, may tsansa na hindi makauwi yung ating mga alaga. Pero kung ang pag-uusapan ay ang homing instinct, hindi ako naniniwala na eto pang norte lang, eto dapat pang south lang. Hindi ako naniniwala sa ganun mga kalapatids. Ang mga kalapati ay may kakayahan o homing instinct na tuntunin yung direksyon mula sa lugar na kahit kailan na hindi pa nila napuntahan, papabalik dun sa kanilang kulungan. Marami silang kaparaanan at marami ng pag-aaral ang ginawa tungkol dyan. Ang ilan sa mga dyan, base sa mga eksperto, yung kanilang visual references, gamit ang kanilang mata, paggamit ng magnetic field o yung kakayahan na mahanap ang ruta sa pamamagitan ng magnetic field ng mundo, olfactory sensory o yung matalas na pang-amoy, at iba't iba pang natatanging abilidad sa kanilang ginagamit na navigation skills. Ang ginagawa ko nga dito, kapag nagtitraining pa lang ako, road training, iba-ibang direksyon yung pinagtutusan ko sa mga to. Kasi doon natin mahahasa yung kanilang homing instinct. Para sa akin, kung homing instinct lang ang pag-uusapan, hindi sa direksyon primarily kung bakit nawawala yung ating mga alaga. Alam nyo ba na may isang pag-aaral na isinagawa kung saan napatunayan na may mga area o lugar dito sa ating mundo na hirap magamit ng ating mga alaga yung kanilang homing skills. May mga lugar na mataas ang interference sa magnetic field or frequency at doon nila inihagis yung mga ibon. Ang resulta, maliit na porsyento ng mga ibon ang nakabalik. Samantalang mas malapit ang distansya ng lugar na yon kaysa sa mga nakaraang distansya na nilipad ng ibon nila. Base sa pag-aaral na yon, maaaring totoo na may mga lugar na medyo hirap yung ating mga alaga sa pag-navigate pabalik sa kanilang mga kulungan. At ang ilan nga sa mga nabanggit na dahilan, yung interference ng magnetic field at saka frequency, ging yung mabilis na papalit-palit na daloy ng hangin na nakakaapekto sa olfactory system and mechanism ng ating mga kalapate. Pero bakit dito sa atin merong nabuong paniniwala na etong ibon na to, pang norte to, galing to pang norte, pero pag south hindi siya uubra. Meron naman, eto pang south to, pang south lang to. Bakit may ganun? Ito opinion ko lang mga kalapatids. Para sa akin, ang dahilan hindi dahil sa homing instinct ng ating mga ibon, kundi yung distansya at kalagayan ng panahon dito sa ating bansa. Alam natin na pagdating sa norte, mas malapit yan kumpara dun sa south. Ako nagkakamali, nasa 450 kilometers more or less yung dulo sa norte, Santa Ana, Cagayan. Samantalang sa south is about 600 kilometers air distance. Para sa akin, kaya sinasabi nila na itong bloodline na to pang norte, kasi may mga ibon talaga na sprint type, yung mabibilis, mga short and mid distance bird. So kapag inilipad mo yun sa north, mas maganda nga talaga ang magiging performance niya kung ikukumpara sa south. Samantalang yung mga distance bird na hindi naman ganun kabilis pero talagang matitibay at umuuwi, pag sinali mo siya sa norte, nakakauwi naman pero tatalunin siya ng mga sprint type na ibon pagdating sa ranking dahil nga hindi siya ganun kabilis. Pero kapag inilipad mo siya sa south, kung saan hindi lang pabilisan kundi patibayan ng labanan, mas mataas ang chance niyang mag-perform. Isa siguro yan sa dahilan kung bakit may mga naririnig tayo na itong ibon na to pang norte, itong ibon na to pang south lang. Hindi dahil pang south lang o pang north lang yung kanilang homing instinct, kundi dahil sa bloodline at attributes ng ibon. Siguro ang isang dapat nating maintindihan sa katanungang ito dapat nating alamin kung yung ibon ba natin ay sprint type o pang long distance, at doon natin siya ilipad kung saan siya mag-e-excel. To summarize mga kalapatids, maaari pa rin mawala yung ating mga ibon na subok na, may napatunayan na, dumulo na, hindi dahil mahina ang kanyang homing instinct, kundi dahil sa mga external factors na maaari nilang masagupa. Napahamak, na aksidente, na falcon at kung ano-ano pa. O meron man na buo na paniniwala o superstitious dito sa ating bansa tungkol sa ating mga alaga na ito dapat pang norte lang, ito dapat pang south lang, masasabi kong hindi dahil iyon sa direksyon, kundi dahil sa linyada ng ibon. Sprint type at long distance birds, yan ang konsiderasyon.
Okay mga kalapatid, sana nakapagbigay ideya yan sa ating kalapatid na si Sir Can Caranza ng Canlop. Ayan, shoutout sa iyo sir, ingat ka rin palagi. At maraming salamat sa laging pagtutok dito sa ating YouTube Tambayan. Okay? So tuloy-tuloy pa rin yung aking gagawin paghahanda dito mga kalapatids. At mahaba na yung video kaya hindi ko na ipapakita sa mga curious dyan kung paano ko pa to ihahanda. Panoorin nyo na lang yan yung mga previous episode natin. Ganyan na ganyan din ang ating gagawin. Okay? So maraming salamat sa inyong pagtutok, pakikitambay at pakikipagkwentuhan dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating YouTube Tambayan. Huwag kalimutang mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!